Bilang estudyante, aminin natin, di ba? Nakakapagod mag-aral, lalo na kung paiba-iba yung mga lessons, iba-ibang topics. Kahit gaano kaganda yung naging plano mo, may mas magandang plano na ibibigay ang Ama sa atin. Ang palo at saway ng magulang ay tanda po yun ng pagmamahal. Gusto ko pong sabihin na grateful po ako, lalong-lalo na po sa wala pong sawa nilang suporta sa akin, sa paggabay po nila sa akin. Kapag po nasa pagtupad sila, doon po namin nararamdaman na may ibang bahagi po sa buhay nila na natuturuan po sila. Habang tayo may buhay, ibibigay po natin ang kakayahan po natin para po sa patuloy na paglilingkod. Bilang bahagi po ng paggunita sa ika-104 kaarawan ng kapatid na Felix Y. Manalo at sa unang anibersaryo ng pagiging pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ni kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, sama-sama po nating saksihan ang isang makabuluhang handog. Ang concert ng INC Junior Tabernacle Choir na may pamagat na Hayaang Manguna ang Diyos sa Buhay Natin. As young members of the Church of Christ, one of our goals is the pursuit of knowledge. Ito po ay dahil lahat tayo ay may magaganda at mabubuting pangarap para sa ating mga sarili at pamilya. Kailan nga ba nagsisimula ang pagbuo ng mga pangarap na ito? At paano nga ba natin makakamit o mararating ang mga ito? Joining us today is a registered psychometrician and currently an HR assistant. She graduated cum laude at the New Era University. Isa rin po siyang mga awit sa lokal ng Green Condo. Siya po ay si kapatid na Loren Wally Macaraeg. Hello po ka, Loren. Kamusta po kayo? Magandang araw po, Cassandra. Ayos naman po. Thank you po sa pagkakataon. Ka, Loren, what does it take to be a cum laude po? Una po sa lahat, ang pagiging cum laude po or lahat ng achievements na natamo ko po, hindi naman po dahil lang sa akin. So lahat po yun dahil sa awa at tulong ating Panginoong Diyos.
Pero syempre, bukod po sa tulong ng ating Ama, kailangan hindi lang tayo puro hiling sa Ama eh. Dapat gumagawa rin tayo ng bahagi natin. So, para sa bahagi ko naman po, syempre, normal na yon, given na yung pag-aaral ng mabuti. Pero siguro ang pinaka naging mindset ko kasi habang nag-aaral is yung maging curious ba sa mga topics na aaralin ko. Kasi bilang estudyante, aminin natin, di ba? Nakakapagod mag-aral, lalo na kung paiba-iba yung mga lessons, iba-ibang topics. Pero kung ang mindset natin is matuto talaga at maging curious sa mga bagay na talagang alam naman natin makakatulong sa future natin, yun yung mahalaga eh. Yung pagkakaroon ng mindset na itong inaaral ko ngayon, itong natututunan ko ngayon, magagamit ko hindi lang ngayon sa mga pag-exam or mga paggawa ng homework, pero pati sa real life na pakikisalamuhan natin, kumbaga. So, paano mo or kailan mo naisip na, ito pala yung course na gusto kong kunin sa college? Ayun, magandang tanong yan, Cassandra. Kasi sa totoo lang, second choice ko lang yung psychology. Ang unang gusto ko sanang i-take talaga is BS Architecture. Yun ay parang pangarap ko na since early junior high, mga grade 8, grade 9, ayun. Kaya nung TLE namin, ang tinake up ko talaga is drafting. Pero dun ko napagtanto rin, iba yung kaloob ng amang talento siguro sa akin. Hindi ako magaling sa mga drawing na yan. So, aside naman doon sa pagiging interested ko sa architecture, kasabay noon, naging interested din naman ako sa paano ba talaga nag-work yung mind, yung brain ng tao. So, doon ko naisip na, baka pwede ako sa psychology. At isa rin na nakatulong talaga para makapag-decide ako ng course ko is yung mga aktibidad na nadadaluhan ko bilang CBI member or CBI officer na rin dahil naging may tungkulin po ako sa CBI. Isa po dun yung career convention na nakatulong po dahil ini-introduce sa amin kung ano yung mga possible courses na pwede naming i-take. Yes. From iba't ibang fields. Mas nagiging mulat ang mga estudyante, lalo yung mga magde-decide pa lang na kumuha ng college courses na kanilang iti-take. Ayun. So, napaka-helpful nun para makapag-decide ako na, okay, parang mas nagre-resonate ako talaga sa field ng psychology. Ikaw, Karen, syempre dumating yung pagkakataon sa buhay mo na marami, like naghahalo-halo yung mga ginagawa mo. And college is not easy, diba? So, you almost felt like giving up. Of course, there's a time like that. Pero, like, how did you cope with that po? Bukod kasi sa pagkakaroon ng matibay na support system in terms of coping with the stress that we encounter every day, especially as students, maganda rin na yung mindset natin sa pamumuhay, especially bilang kabataang Iglesia ni Cristo, is nakaangkla dun sa mga aral na itinuturo po sa atin. So, yung mga kaibigan ko rin po kasi, mga may tungkulin rin, hindi lang sa CBI, pero pati sa iba't ibang kagawaran, kaya napakapalad ko po magkaroon ng napaka-supportive na support system ng mga kaibigan na alam ko magagabayan din naman ako kapag may mga problema ako. At yung mga binibigay nilang advices din ay nakaangkla din sa mga aral po na itinuturo sa atin. At bukod sa mga kaibigan na nandyan, syempre, yung mga magulang po natin na laging nandyan rin para gabayan tayo. At higit sa lahat, kung may mga ugnayan o relasyon tayo sa mga kaibigan natin, sa mga magulang natin, higit na ang dapat natin talagang pagtuunan ng pansin ay yung pagkakaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoon Diyos. So, sa pamamagitan ng mga pananalangin, pagpapanata, yun po talaga nakakatulong sa akin, lalo kapag feeling ko talaga parang hindi ko na kaya. Sabay-sabay na lahat ng mga gampanin. Ayan po. Pagpapanata ang sagot. Karen, ano po ang naging secret ninyo na hindi na siya secret ngayon kasi you're about to tell us your secret, diba? Ano po ang naging sikreto nyo to attain the success?
Una sa lahat, ayun nga, hindi na siya secret. Kasi feeling ko hindi naman talaga siya secret. Dahil ito rin naman ng mga binibilin sa atin at saka itinuturo sa atin, lalo na sa mga panahon ng mga pagsamba. So, mga pagpapanata po talaga. Kasi kahit gaano kaganda yung plano natin sa buhay natin, kahit sabihin natin, may timeline na ako sa buhay ko, dapat ganito yung maging goals ko, dapat ma-achieve ko to by this age. Kahit gaano kaganda yung naging plano mo, hindi masusunod yun kung hindi yun yung plano ng Ama sa'yo. At ang dapat mo talagang sampalatayanan ay may mas magandang plano na ibibigay ang Ama sa atin. Na kung ikaw sa sarili mo, kaya ko na to, or meron na akong plano ang ganda na ng plano ko. Pero sa Ama, may mas maganda siyang ibibigay sa'yo. So, ayun po. Ang secret talaga is pagpapanata at pagtitiwala. Manalig ka talaga sa Ama. Very well said po, Ka Lauren. Thank you for sharing your wonderful story po with us. I'm sure po na marami pong na-inspire sa binahagi po ninyong kwento po sa amin. As dreamers, we'll do whatever it takes to reach our goals. But in the pursuit of success, let us not forget our spiritual well-being, because our Lord God is the guiding light that will always keep us on track. Indeed, He is the only one who can make all things possible for our own good. Lahat tayo'y aminado na nabibigatan. Hirap na nga tayo. Ang dami-dami kasing problema, mabibigat at mayroon pang sakit na kumakalat. Ngunit tayo ay nakararaos dahil yan sa pag-ibig ng ating Diyos. Di niya tayo pinababayaan, pinalalakas tayo at iniingatan. Dapat lang tayong maging masayahin. May Diyos na nagmamahal sa atin. Mabibigat man ang mga suliranin, nais lang tayong dalisain. Hindi natin kailangan isipin na wala siyang ginagawa para sa atin. Gagawin natin ang inaasahan niya.
Irating natin ang bayan. For this I labor unto weariness, striving with all the superhuman energy which He so mightily enkindles and works within me. Remember how God upheld His messenger, how faithful all of His promises were to strengthen and to help him. Never fear, 'cause God was with him. Remember how he was faced with impossible odds, but he pressed on and trusted God. False religions seemed like giants, but because of God he triumphed. And today we see the proof of what God has done. Never doubt what he can do, the Almighty One. Nothing is impossible. Nothing is impossible. If you keep your faith in God, then you can do the impossible too.
So be blessed, yes we can. Remember, if you get sick, our God can heal you. Whatever you face, He can help you. Never be afraid. He will hear you when you pray. Every day we see the proof of what God has done. Never doubt what He can do, the Almighty One. Nothing is impossible. Nothing is impossible if we keep our faith in God. We too can defy all odds. No, nothing is impossible. Nothing is impossible if you keep your faith in God. Then you can do. Oh, by virtue of His service, God's promises came true, and the fruits of His mission are fulfilled in me and you. Yeah, nothing is impossible. Nothing is impossible if we keep our faith in God. We too can defy all odds. No, nothing is impossible. Nothing is impossible if we keep your faith in God. Then you can do. Nothing is impossible. Nothing is impossible if you keep your faith in God. We too can defy all odds. No, nothing is impossible. Nothing is impossible if you keep your faith in God. Then you can do the impossible too. Do the impossible too. Do the impossible too. Even at a young age, we face a lot of challenges. One of the reason is we juggle different roles. Estudyante tayo, anak, kapatid, kaibigan, and of course, marami sa atin ay may mga tungkulin din sa loob ng iglesia. It is worth asking, how is it possible to perform all these roles at the same time? With us right now is Brother Joshua Delorio, a member of the INC Junior Tabernacle Choir. Kuya, pwede mo bang i-share sa amin yung experience mo, lalo ngayon na alam namin na sumasali ka sa mga iba't ibang competitions. And that competitions, ano yun parang international, tama ba? Opo. Can you share your experiences with us? Marami na po kasi akong nasalian na competition. Nasa category po ito ng math, science, at coding po. Kapag nakakwalify po kami ng national, ay nakaka-compete po kami ng international. Ang mga awards po na natanggap ko na ay gold, silver, at bronze. Ikaw, kuya, may mga iba ka pa bang achievements bukod sa mga competitions mo? How about sa school mo? Sa school po, ako po ay nakakakuha po ng with honors po. Grabe, Kuya Joshua, nakaka-proud na may kapatid tayong nakakapagbigay ng karangalan, hindi lang para sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iyong mga magulang at gayon na rin para sa pagiging kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kapag representative ka ng school for competition, meron din ba kayong mga trainings or review session outside school hours? Opo, meron po nagko-conduct ng online sessions sa training pag before po ng competition. At sa school naman po, meron din po kaming trainings na ginaganap po bago po ang competition. At syempre rin po, nag-self-review rin po ako at linalakipan ko rin po ng madaming pagpapanalangin. Kumbaga, Kuya Joshua, iba pa yung role mo as an ordinary student sa pagiging representative ng school. Opo, ang mga representative po sa school ay meron pong special awards po kapag flag ceremony at meron na rin po sa
araw po ng recognition po namin. Kahit ganon, you still manage to be an active junior tabernacle choir member. At balita namin, may tungkulin ka rin daw sa lokal. Opo, ako po ay kagawad po sa dako po ng santuario, lokal po ng Templo Central. Pero sa kabila ng yun, hindi ka ba nahihirapan pag sabay-sabayin? How are you able to manage all these tasks? Hindi naman po ako nahihirapan na pagsabay-sabay ng mga gawain sa school at ang mga pagtupad po at pag-ensayo. Ang pinaprioridad ko po ay ang pagtupad at pag-ensayo. Dahil alam ko po na pag ipinagpaon ako po ito ay mas lalo po akong bibigyan ng tagumpay, ng gabay at ng talino po na aking kinakailangan po para sa gawain sa school, sa mga competition po na sinasalian ko. Pero Kuya Joshua, was there an instant na nagkakasabay-sabay ang pagtubad at yung iba mong responsibility sa school? Paano mo to hinahandle? Ang ginagawa ko po is mas lalo ko pong inuuna po ang pagtupad kaysa dito sa mga aktibidad sa school. Tama yan, Kuya Joshua, no, na lagi natin unahin yung pagtupad and set that as our first priority. Kahit marami tayong homeworks or projects sa school, kailangan pa rin natin talaga na ipauna ang ating Panginoong Diyos kasi siya yung nagbibigay sa atin ng tagumpay. Mula ba sa pagkabata, ganito na yung mindset mo? Palagi pong pinapayo sa amin ng aming mga magulang sa amin pong magkakapatid na palagi pong ipagpaon na ang mga pagtupad at pag-ensayo kaysa po sa mga gawain sa school, sa competitions po na sinasalihan po namin. Pero ka, Joshua, gaano ka ka-close sa parents mo? Kasi yung iba kasi ngayon, mga kabataan na parang hindi sila close masyado sa parents nila and nahihirapan sila mag-open up. Ikaw, nahihirapan ka ba mag-open up sa parents mo? Meron po kaming ginagawang family hour po, kada 10 p.m. po. At nagpapanata rin po kami. Bago po ang panata or minsan po pagkatapos po ng panata ay doon po kami nagkakwentuhan, nagsishare po ng mga experience po namin at mga nararamdaman po rin po namin. Kung mapapanood ka man ngayon ng mga magulang mo, ano yung gusto mong mensahe na iparating mo sa kanila? Gusto ko pong sabihin na grateful po ako, lalong-lalo na po sa walang pong sawa nilang suporta sa akin, sa paggabay po nila sa akin, sa mga pagpapayo po nila, at sa pagiging good example po nila sa aming mga magkakapatid. That's wonderful po, Everything starts at home. Kapag ganito ang paninindigan hanggang sa pagtanda natin, dala-dala natin yon. Thank you po, Ka Joshua, sa pagbabahagi po ninyo ng experiences at sa magandang kwento po ninyo para po sa amin. Brethren, it is important that we make sure God is with us in everything we do. He is the one giving us wisdom and strength, spiritual and physical, so that we remain firm in our service to Him, especially as we navigate our journey to a bright future. My
Kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. Nasupili ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Hesukristo. You've been there since the beginning. You've loved me from the start. You were always there to teach and guide my heart. As the world spins on around me, I choose which path to take. You always show me, Lord, which steps to make. Lord, please hear my prayer. Light my way as I walk to forever. Hold my hand, Lord, through the night. Guide me through the dark and help me shine bright. Hold my hand, Lord, and keep my feet on the ground. From you I'll never part. Whatever comes my way, I'll pray. Please guide my heart. If I face more pain and sorrow and tread a path unknown, I'll have no fear, for you will lead me home. For the clouds may hide the rainbow, but like waves that roll ashore, you show me how your blessings overflow. Lord, please hear my prayer. Light my way as I walk to forever. Hold my hand, Lord, through the night. Guide me through the dark and help me shine bright. Hold my hand, Lord, and keep my feet on the ground. From you I'll never part. Whatever comes my way, I'll pray. Hold my hand, Lord, through the night. Guide me through the dark and help me shine bright. Hold my hand, Lord, and keep my feet on the ground. From you I'll never part. Whatever comes my way, I'll pray.
We all experience stress at some point in our lives. With the many responsibilities that come with school, work, and daily life, it's easy for stress to build up. For this reason, mental health has become an important topic that deserves our attention. Moreover, we are also exposed to various emerging ideologies that seem to contradict biblical teachings. These can be specifically challenging for the youth, who are often exposed to these influences both at school and online. So, the question is, paano po natin mapapanatili ang mental strength at ang pagiging spiritually grounded kahit na marami pong external pressures? To help us explore this important question, we are joined today by Ka Joel and Ka Mia Del Oro. Hello po, Ka Mia and Ka Joel. Maraming salamat po sa pagpunta po dito. Bilang magulang po at kaanib po sa loob po ng Iglesia ni Cristo, paano po ninyo ginagabayan ang inyo pong mga anak sa pag-handle ng stress at pressure po sa araw-araw po na buhay? Bilang mga magulang po at may tungkulin po sa loob ng Iglesia ni Cristo, hinahandle po namin ang aming mga anak sa kanilang mga stress sa pamamagitan po ng palaging paggabay po sa kanila sa araw-araw po ng ginagawa po nila. Higit sa lahat po, lagi po namin silang pinapaalalahanan na sumamba po at tumupad ng banal na tungkulin. Gaya nga po ng sinabi niya, yun po yung lagi naming sinasabi sa aming mga anak dahil sa ngayon po talaga ay hindi maiiwasan yung stress, yung pressure sa school. Kaya doon po namin sila hinuhubog na dapat laging nasa pagtupad, nasa pumunta lagi sa templo at higit sa lahat ay anuman po ang kanilang stress o problema ay ilapit nila sa Ama. Ang laging manalangin po lagi na kapag sila ay nakakaramdam ng anuman para po dahil sa Ama po nanggagaling ang lahat, humingi po sila ng lakas. Gaano po kahalaga ang open communication sa pagitan po ng mga anak at ng magulang? Gaano po yun kahalaga para sa inyo? Mahalaga po yung open communication kasi parang ito po yung pintuan para po doon sa anak at sa magulang. Kapag po bukas ang pintuan, hindi po mahihiya yung mga bata na magsabi po ng kanilang saloobin. Ito man po ay problema man or masaya man po na nangyayari sa kanilang buhay. Lahat po ay nasasabi po nila. Tsaka sa ngayon po, marami rin pong mga anak na mga may nakakaramdam po ng mga stress. Kung hindi po bukas ang komunikasyon po sa magulang at sa mga anak, magkakaroon po ng boundary po sa gitna at maaaring hindi po nila masabi kung ano po yung saloobin nila bagkos sa iba po sila magsasabi. Kaya sa amin pong sambahayan, every Sunday po, regular po ang aming family hour. Doon po kami nagkakaroon po ng pag-uusap po sa mga nangyayari sa aming mga anak. Ganun din po ang mga pagpapayo po sa kanila. Bilang mga magulang po, ano po ang nararamdaman po ninyo kapag nagsasabi po yung mga anak po ninyo, alam mo, sila Joshua po, kapag patungkol na po sa mga nararanasan po nila, halimbawa sa school, sa mga pang-araw-araw po nilang ginagawa. Ayun, masaya po pag nag-o-open po sila sa amin ng mga ginagawa po nila sa araw-araw. Opo. Pag naman po nakapagsabi sila ng mga problema nila or meron po silang ibang concern po sa school, nalulungkot din po kami at nag-aalala. Pero ang lagi po namin payo sa kanila, huwag po nilang gayahin kung ano yung nakikita nilang mali. Bagkus, laging ibatay po nila po doon sa aral ng iglesia para hindi po sila maligaw din po ng kanilang mga ginagawa. Pinalaki po namin sila mula pagkabata po na nasa tungkulin po. So yun po yung isang namin na bukod po doon sa active po sila sa school, yun po yung isang itinuturo po namin sa kanila na dapat mas active po sila sa pagsamba at higit sa lahat po sa pagtupad ng banal po na tungkulin. Siguro po kung po pwede po magpapasalamat din po kami dahil po yung aming mga anak, silang tatlo po ay member po ng Junior Tabernacle Choir. Ito po yung under po ng music department. Kung po pwede po magpapasalamat po kami sa music department po sa pangunguna po ng Ka Jojo at Ka Gemma, sa ating pong pangalawang tagapamahalang pangkalahatan sa Ka Angelo.
Sorry. At saka Eduardo Manalo po. Kapag po nasa pagtupad sila, doon po namin nararamdaman na may ibang bahagi po sa buhay nila na natuturuan po sila. Okay. So yung sa amin po, yung hanggang sa panlupa lang po siguro kami, pero yung spiritual po, yung po yung tuwing sumasamba po sila at tumutupad. At yung mga pagdalo po nila sa rehearsals at yun po yung mga yung mga pagtupad po nila sa mga concert po. Yun po yung pinagpapasalamat po namin ng marami. Opo. Talagang mahal na mahal po tayo ng ating tagapamahalang pangkalahatan dahil sa kanila pong mga aktibidad po tulad po nito. Ano po. Ka Joel, Camilla, ano po ang maipapayo niyo po sa mga kabataang tulad po namin pagdating po sa pagiging open po sa mga magulang? Magulang lang po ang inyong tunay na malalapitan. Higit sa lahat, ang ama. Doon po, siya po ang ating sumbungan ng lahat ng ating, anuman ang ating nararanasan. At kapag dumating man po ang anumang mga problema natin, ay sana nga po talagang maging open tayo sa ating mga magulang. Opo. Sapagkat kapag tayo ay pinapagalitan man ng mga magulang o pinapalo man kapag minsan, wag po tayong magdaramdam. Sapagkat ang palo at saway ng magulang ay tanda po yun ng pagmamahal. Ibig sabihin, mahalaga kayo sa amin ng mga magulang nyo. Kapag po medyo hesitant po yung mga anak na lumapit sa mga magulang, siguro po isama po nila sa panalangin. Kung hindi po nila kayang magsabi, sa panalangin po, sasabihin po nila na sana masabi ko sa mga magulang ko. At higit sa lahat, isama po nila sa panalangin na kakayanin ko kung ano man po yung problema na meron ako. Maraming salamat po ka Joel and Camilla for the wonderful insights at sa mga stories po na binahagi niyo po sa amin. Brethren, having a strong bond with our parents is very important. Sa kanila po tayo unang ipinagkatiwala ng ating Panginoong Diyos, kaya marapat lamang na ituring natin silang pangunahin nating support system. Let us also always remember that we are not alone in facing life challenges. Kaya huwag nating hahayaan na maging sanhi ito ng anxiety, kawalang pag-asa o kahit depresyon. Sa halip ay manatili po tayong matatag sa ating pananampalataya at patuloy namang hawak sa mga aral at pangako ng ating Panginoong Diyos. Hingin po namin sa iyo, Ama, sambahayan po namin ay ingatan.
always taught to be prepared. Stay calm, for God is always there. Remember you're inside the Church of Christ. Should you face the vices of the world, be strong and don't be led astray. Be loyal to our God, fight for your faith. Don't let the world influence you. You must influence the world. Show them the way, the truth, and the light. Show them the way to our God. It's true you're different, but that's okay, 'cause you follow God's words always. Hold on to your faith, and in the end you'll receive the salvation. So don't let the world influence you. You must influence the world. Ba-da-da-da-dee-da. Ba, ba-da-da. Ba, ba-da-da-da. You are only traveling through this world. Your true home is with God above. So focus on the prize. Don't give up. Don't you fear and stand up for the truth. Be brave and God will see you through. So you can always live a holy life. Don't let the world influence you. You must influence the world. Show them the way, the truth, and the light. Show them the way to our God. It's true you're different, but that's okay, because you follow God's words always. Hold on to your faith, and in the end you'll receive the salvation. So don't let the world influence you. You must influence the world. You are never alone, just hold on to your faith. Stand your ground and God will give you strength. Put your trust in the Lord, be devoted in prayer, and just see that nothing in this world will take you away from His care. So Don't let the world influence you. You must influence the world. Show them the way, the truth, and the light. Show them the way to our God. It's true you're different, but that's okay, because you follow God's word always. Hold on to your faith, and in the end you'll receive the salvation. So don't let the world influence you. You must influence the world. Show them the way, the truth, and the light. Show them the way to our God. It's true you're different, but that's okay, because you follow God's word always. Hold on to your faith, and in the end you'll receive the salvation. So don't let the world influence you. You must influence the world. Sino ang aking aasahan sa langit kundi ikaw? At sapagkat kasama kita, wala na akong hahangarin sa lupa. Ngunit sa ganang akin, mabuti ang maging malapit sa Diyos. Ang ginawa kong kanlungan ay ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Aking ibabalita ang iyong mga ginawa. Ang laman ko at ang aking puso ay maaaring manlupaypay. Ngunit ang Diyos ang kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. When darkness surrounds me and all seems lost, and the
will fear for today and worry about tomorrow. But I won't despair, I know you'll get rid of my sorrow. This world may feel helpless with the stress and spreading illness, but with your help, my Father, I'm truly blessed. I will never stop serving you, my God. Even when I'm down, you call me with your love. I am strong and brave. I will never be afraid, 'cause I have you. You inspire me to wait patiently and hope for the grace you reserve for me. I'll endure come what may. In my duty I will stay, 'cause I have you. In whatever situation, I'll keep on serving, strong and steadfast in faith, training in holy living. As long as I'm inside the Church of Christ, I'm certain the things to do in service are never in vain. Hold on down The hope you've given me, never hesitate to tell people about it, 'cause your words of truth are our light in the dark. I'll share my faith and show them the right path. I will never stop serving you, my God. Even when I'm down, you call me with your love. I am strong and brave. I will never be afraid, 'cause I have you. Inspire me to wait patiently and hope for the grace you reserve for me. I'll endure come what may. In my duty I will stay, 'cause I have you. I am to reach the holy city. The people who live there will always be happy. No longer think about all troubles we had before. I long for that day I will cry no more. So I'll be waiting patiently, hoping for the grace you reserve for me. In this life and the life to come, I'll be strong, I'll be brave, whatever may come. So I'll be waiting patiently, hoping for the grace you reserve for me. In this life and the life to come, I'll be strong, I'll be brave, whatever may come. I will never stop serving you, my God. Even when I'm down, you call me with your love. I am strong and brave. I will never be afraid, 'cause I have you. Inspire me to wait patiently and hope for the grace you reserve for me. I'll endure come what may. In the Church of Christ I'll stay. All your promises are true. I know I'll make it through, 'cause I have you. Christian Brotherhood International is an organization for Iglesia ni Cristo students in schools and universities. To share more about the vision and mission of the CBI, let us please welcome Dr. Salvador Corpus, clinic physician at the INC School for Ministers and a deacon at the local congregation of Templo Central. Hello po, Ka Salvador. Kamusta Hello po kayo? po, magandang araw po. Ano po? Kayo po ay isang CBI member po nung panahon po ninyo. Pwede niyo po bang ma-share ang naging experience po ninyo? Opo, ako po ay naging miyembro ng University of the Philippines Christian Brotherhood taong 1973. Opo. Okay, ako po ay pumasok bilang first year college sa Universidad ng Pilipinas. At doon po, ang naging miyembro na po ako ng
UP Christian Brotherhood. Opo. Ano-ano po yung mga struggles po ng isang CBI member na nag-aaral? Nung una ko pong pasok sa universidad, siyempre po, ang una kong naisip ay paano ako makikihalubilo Opo. sa bagong paaralan. Totoo, siyempre, galing ako sa high school at ngayon ay kolehiyo. Kaya ito po ay panibagong environment na naman po. Opo. Kaya siyempre po bilang Iglesia ni Cristo at nasanay po sa mga kapisanan, pagdating ko po sa paaralan ay naghahanap din po ako ng kapisanan. At ang nakita ko po ay ang Christian Brotherhood. Opo. At yun na nga po, nung aking unang taon, tamang-tama po na ang presidente po ng UP Christian Brotherhood ay walang iba kundi ang ating tagapamahalang pangkalahatan ngayon, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Opo. Ano-ano po yung mga naging memorable na aktibidad po ninyo nung panahon po ninyo sa CBI? Nung aking unang pasok po sa UPCB, Opo. ay ako po ay niyaya kaagad na dumalo sa lingguhang pulong panalangin. Opo. Ito po ay sinasagawa sa bahay po ng isang kapatid at doon po kami po ay pinangungunahan ng Ka Eduardo sa aming mga pulong panalangin at lagi po siya doon nagpapaalala ng mga tagubilin mula sa pamamahala na kami po ay pagbutihin po namin ang aming mga pag-aaral at siyempre ang aming pananampalataya. Huwag po pababayaan ang mga pagsamba. Ano po ang naging layunin po ng pamamahala sa atin dati? Kung paano po nagkaroon ng CBI? Ako bilang estudyante, nung panahon po nang ako'y nag-aaral sa kolehiyo at nung aking pagpasok sa universidad, yun na nga po, ang naramdaman ko po noon ay ang pangangalaga ng pamamahala. Opo. Dahil doon sa aking pag-aaral noon, nandun pa rin ang mga kapisanan. Although ang tawag po noon ay Christian Brotherhood, alam naman po natin sa lokal, nandiyan ang pagsaba ng kabataan, binhi, kadiwa, pero kahit sa pag-aaral, kumbaga sa hindi tayo pinababayaan para tayo gabayan. Opo. At yun na nga po. So sa aking pag-aaral, ang naging layunin ko na rin ay gagamitin ko po ang aking pinag-aralan. Sapagkat alam naman po natin na ang lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoong Diyos. Magyang mga kaalaman, ang propesyon. Kung nakatapos man tayo ng mga degree, hindi sa atin po ito. Ito po ay bigay at awa ng Panginoong Diyos. Sa totoo lang po, nung ako'y pumasa sa board exam ng medicine, talaga panata po ang aking ginawa. At hindi ko nga po alam na ako'y papasa eh. Opo. Pero siyempre, sabi ko, hindi, sumampalataya po tayo at nagpanata eh. Kaya nga po, awa ng Diyos, take one. Opo. Kaya nga po, talagang simula po nun, ang naging sabi ko nga sa sarili ko, gagamitin ko po ito sa paglilingkod pa rin sa ating Panginoong Diyos. At kaya nga po, nung ako'y tinawag para sa ating pagamutan, New Era General Hospital, hindi naman po ako nagdalawang isip. Bagkos, natuwa po ako. At ito'y biyaya po para sa akin. Kaya nga po, hanggang sa ngayon, bagamat nagkasakit ako, nandito pa rin ako. Sapagkat ito'y sa tiwala po ng ating pamamahala. Kaya habang tayo may buhay, ibibigay po natin ang kakayahan po natin para po sa patuloy na paglilingkod. Yun lamang po. At sana po ay yun po ay maisip ng lahat ng ating mga estudyante na kabilang sa Christian Brotherhood International. Kaya Salvador, totoo po na nakaka-proud at nakaka-inspire po yung mga shinare niyo po sa amin. Tunay po na lahat po ng mga natutunan po ninyo sa loob po ng Christian Brotherhood International ay nakatulong po sa inyo para po makamit ang success. Hindi lang po sa buhay nito, gayon din po sa pagtupad po ninyo ng inyo pong banal na tungkulin sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Indeed, the Christian Brotherhood International or CBI is a manifestation of our executive minister's care and concern to our student brethren. Let us make sure we stay connected to the church and to our executive minister by joining the organization that aims to support
and guide us as we explore campus life. Tayong kabataang hinirang, tinuturo ang laging sumunod. Aral ng Diyos ating ingatan, at sa layani ay magtingkad. Buhay ako sumama, sa paglawan at sa kalayawan. Kundi sundin ang aral na kapal, laging inig namin ang tamang buhay. Tayo'y mabuhay sa kabanalan. Pagsikapan natin parati na ang Diyos ay malungkot sa atin. Tayo'y makipagkaisa sa mga gawain sa iglesia, maging masipag sa pagtupad ng tungkulin bilang natin ang tayo'y mabuhay sa kabanalan. Pagsikapan natin parati na ang Diyos ay malungkot sa atin. O tayo ay mabuhay sa kabanalan. We'd like to thank everyone po for staying with us. Sa mga guest po natin, we appreciate the time and effort that you have spared to share with us your wonderful and inspiring stories. Ngayon, before we end po our discussion, we have here with us Brother John Mark Gonzalez, Minister of the Gospel. Hello po, Ka John Mark. Hello po, and thank you for inviting me dito sa inyong program. Ayan po. Ka John Mark, based po doon sa mga shinare po ng ating mga guest kanina, talagang promising po ang future ng isang kabataan na masiglang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Gaano po ito kahalaga, Ka John Mark? Cassandra, napakaganda nung tanong mo na yan. Pero para masagot natin yan, ay dapat alam muna natin kung ano ba yung primary goal natin sa ating buhay at ano ba ang pinakamahalagang tagumpay o victory na dapat nating masiguro na mararating ng bawat isa sa atin. Ngayon, para hindi tayo magkamali ng ating sagot, ay sangguniin natin ang Biblia o ang mga banal na kasulatan at mababasa natin yan dito sa Filipos 2:12. Ganito ang ipinapayo sa atin. Kaya nga, mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Cassandra, ay tinuturo sa atin ng talatang ito na ang pinakamahalagang tagumpay ay ang pagtatamo ng kaligtasan. Ito ang nais ng ating Panginoong Diyos. Ito rin ang nais ng ating Panginoong Hesukristo at yan din ang hangarin ng sugo at ng kasalukuyang pamamahala ng Iglesia ni Cristo na matamo ng bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga na masunod natin yung sinasabi dun sa verse na binasa natin na tayo ay patuloy na maging masunurin hanggang sa malubos o matiyak natin ang ating kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Ngayon, para yun ay ating magawa, Cassandra, dapat magsikap ang bawat isa sa atin, di ba? Gaya nga nung pamagat ng ating concert, hayaang manguna ang Diyos sa buhay natin. At yun din ang mensahe nung awitin na I believe in, trust in, and rely on what God can do. Dapat na bawat isa sa atin nananatiling nananalig, nagtitiwala,
at umaasa sa magagawa ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Yes po, that's a very powerful message po, no, Kajan Mark? Maraming salamat po. We can all agree na sa lahat po ng mga ginagawa nating pagpaplano sa buhay natin, dapat lagi natin kasama ang Panginoong Diyos po, no? Dahil ito po ay ang key to success. Opo. We're glad to have shared this discussion with everyone po. May we all be mentally empowered and spiritually prepared with the necessary tools and mindset as we navigate our journey towards a brighter future. I am Sister Zandra. Till next time.